Gusto mo ba yung budget-friendly na townhouse, yung maganda, malamig yung klima, at quality yung gawa ng bahay? So ito yung mare-recommend ko sa'yo, ito yung Kaya Homes, dito yan sa Naik, Cavite. So start na natin, ang tour natin dito. Yan, so this is the Helena model, dito nga yan sa Kaya Home Plus. So itong barangay na to is Barangay Palangge, Naik, Cavite. So ang kanyang lot area is 38 square meter. At ang kanyang floor area naman ay 43 square meter. So laki ng space niya. So ang kagandahan dito, ang developer nito is Kaya Homes. Ang sister company niya is si My City Homes. So alam niyo na, pag My City Homes, quality ang gawa ng bahay. So ito nga po si Kaya natin. So this one po, ito yung ating inner unit. So ang lot po niyan, yan, mula dito sa side na to, papunta dito sa side na to. So yan, for the inner unit. So medyo malaki pa po yung space niya dito for the future expansion ng bahay. Nandito na rin po yung Poso Negro sa unahan. So easy access lang siya. So unahin ko na to, pakita sa inyo. Ito yung end unit natin. So for the end unit, ang kagandahan syempre pag end unit, meron kayong space sa gilid. So malaki pa po yung space dito for the future expansion. So mula dito siya sa bamboo hanggang dun sa dulo. So marami pa po tayong available dito na end unit. Kung gusto nyo yung ganitong may space sa gilid. So laki rin ang space niya sa unahan. So yan, pwede yung park yung pinaka motor mo dito or tricycle. So perfect na location yan para sa parking. So ito na nga po yung facade niya. Di ba? Ang ganda ng facade niya. Napaka-modern, contemporary. Napaka-simple niya lang. Ang kagandahan din dito, yung pintuan niya is gawa siya sa kahoy. Yung gawa siya sa kahoy, ang hamba niya naman ay gawa sa bakal. Tapos ang maganda, meron tayo ditong cement or concrete owning. So ganda niya, so hindi mababasa yung pinaka-pintuan mo. So tuloy tayo sa loob. So this is the actual turnover for our Helena model. So napansin niyo naman yung mga bintana natin. Meron na siyang grills at metal encase siya. So ganun yung open. Ang ganda niyan, pasok lahat ng hangin. So, nandito yung circuit breaker natin. Tsaka napansin nyo, ang dami niyang outlet. So, di ba? Hindi tinipid sa outlet. Ang dami niyan. Tapos, meron tayo dito outlet na rin para sa cable as well as sa phone line or internet. So, di ba? Ang ganda niya. Naka-ready na. So, yan po yung pinaka-kabilang side. So, dito naman sa kabilang side. So, kung corner unit or end unit ka, meron kang bintana sa gilid. At meron din isa pang outlet dito. Yan, so yung likod niya, yan, ganyan lang siya. Ganda na pagkagawa dito. Tapos yung kanyang staircase. So, pansinin natin yung staircase niya. Ang ganda, di ba? So, ang pagkagawa ng staircase natin, yung gitnang part is gawa siya sa frame. Frame niya is bakal. Tapos yung pinaka-step naman niya is buhos na semento. Tapos yung pinaka first 1, 2, 3, 4, 5 na step dito sa baba is buhos siya na semento. So, ang ganda nito, pwede mo pang gawin itong storage area. Yan, diba? Ganda niyan. Pwede mo siya lagyan storage area. So, bago tayo pumunta ng CR, puntahan natin yung pinaka-kitchen mo. So, maganda dito sa likod, yung kitchen niya, pintuan natin is fiber cement board. Sorry. So, ang pintuan natin dito is flush metal door. So, ang ganda niya, di ba? Tapos, ang hamba niya is ano na rin siya, gawa na rin siya sa bakal. So, parang siyang ref, meron siyang parang pang-seal dito sa gilid. So, hindi papasok yung hangin tsaka yung tubig. So, dito na tayo sa likod. So, mapapansin nyo, meron tayong PVC tank dito sa likod. So, upon turnover, kasama na po ito. So, this is a rainwater collection tank. So, mapapansin nyo, nakakonekta siya sa alulod ng bahay. So, iniipon niya yung tubig. Siyempre, pwede natin gamitin yung tubig ulan. So, sa mga panahon na ganito, umuulan, perfecto, magagamit nyo yung tubig. So, pang-dilig ng halaman, linis ng sasakyan mo. So, perfect yan na pang water saving natin. So, yan. Dito yung pinaka-kitchen natin. Naka-tiles na tayo. Naka-stainless steel na sink na tayo. So, pwede nyo nang lagyan na lang dyan ng base cabinet. Saka, kung inner unit ka, hanggang dito yung pinaka-property mo. So, pa-enclose mo na lang to. Itong nasa likod na part na to, papa-enclose mo na lang. Pwede mo lagyan, iduktungan na lang ng bubong itong side na to para enclose na yung pinaka-kitchen mo. So, balik tayo sa loob. So, dito sa loob, yan. So, ito yung ating toilet and bath. So, ang ganda ng toilet and bath nila, di ba? Malaki yung space niya. Compare natin doon sa mga ibang ka-price na itong bahay na to. Mas malaki yung
space natin sa toilet and bath, malaki po siya. Naka-tiles na rin siya. So, 3 level po yung tiles niya na 12 by 12. Parang 16 by 16 ito na tiles. Na ceramic tiles, painted na rin. At meron na rin tayong ceiling. Sa ganda ng accessories na ginamit nila, HCG yung ginamit nila. Tsaka ito nga pala, yung kagandahan din dun sa rainwater collection tap, pwede mong gamitin yung pang-flush na itong toilet with water closet natin. So, diba, laking tipid yun. Tapos, pintuan natin ay gawa siya sa PVC. Yan. So, iwas siya sa bulok pag nababasa. So, akit na tayo sa taas. At ako yung pinaka-second floor sa inyo. Meron na po tayong ceiling. So, less gastos. Ang ganda niya. Tapos, maluwag yung space niya. Kasya-kasya po dito ang 2 bedroom. So, provision for 2 bedroom siya. Naka-ready na rin yung mga switches natin para dito sa hagdanan. Yan. Para syempre, ipapaklose mo to. Yan, hindi siya magiging madaling dahil meron na nga tayong bintana dyan. Yan, tsaka meron din sa baba. So, dito sa likod na part, ang mga bintana natin dito is gawa siya sa metal encasement din siya. Sa maganda dito, nabubuksan po ito. Hindi ko lang siya mahila, pero nabubuksan po ito. So, in case of emergency, may fire exit po siya dyan. Tapos, ito po, makapansin natin, yan, tumutunog siya. Dahil ano na po to, naka-ready na yung para sa window type aircon. At mayroon na rin siya naka-ready na outlet. So, sa unahan, meron din yan. Ito yun siya sa unahan niya. Yan. Ready na rin sa outlet. Tapos, ang maganda dito, meron tayong astrofoil or roof insulation dito. Insulation. So, di ba yan? Naka-hard deflex ka na, naka-insulation pa siya, so hindi mo talaga ramdam ang init dito. Saka maganda niyan, pag naka-insulated ka na, katulad nito, naka-hard deflex ka na, yung aircon na ilalagay mo dito, hindi siya masyadong mahihirapan kasi hindi lumalabas yung lamig doon sa loob ng bahay mo. Di ba? Ganda yun. So, laking tipid niyan sa mga homeowners na gustong kumuha ng bahay dito. By the way guys, marami tayong available units dito sa Kaya Homes Plus. So kung ikaw ay namamadali, gusto mo makalipat na mabilis lang, meron tayong mga ready for occupancy na unit. Marami po yan, mapa-end unit or inner unit, marami tayong available. At kung hindi ka naman na siya doon namamadali, meron siya sakto lang, meron tayong ongoing construction o yung mga ginagawa na unit na available sa'yo. At kung hindi ka naman namamadali at gusto mo yung mababa lang yung magiging monthly down payment mo, pwede sa'yo yung mga pre-selling o yung mga gagawin pa lang na unit. So malaki yung savings mo dyan dahil nga mababa lang ang magiging down payment na mga yan. So yan yung tour natin dito sa Kaya Homes. I hope nagustuhan mo tong mabilis na house tour natin dito. Kung may mga question ka about this property, kindly contact us on our Facebook page. Click nyo lang pinaka-link sa baba, diretso na yan sa aming messenger. At kung may mga question ka, for example, ikaw ay locally employed at OFW, kung gusto mong malaman kung ano yung required income and then yung requirements natin para ma-avail itong napakagandang bahay nyo na to, pwede na kaming kontakin sa Facebook Messenger. Send ko sa inyo kung ano yung requirements para maka-avail ng bahay na to at syempre yung presyo ng bahay na to. I hope nagustuhan mo itong mabilis na house tour natin dito sa Kaya Homes. If you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.